Aralin 27 sa paglikha, ginawa ni Yahweh ang mga tao at inilagay sila sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Pagkatapos ay kumuha sila ng isang lalaki mula sa sangkatauhan, Adan, at humiwalay sa kanya at dinala siya sa Eden upang ihanda siya para sa pagkasaserdoteng magkakaroon siya at tumawag ng ibang tao mula sa mundo at dalhin din sila sa Eden na kumakatawan sa presensya ni Yahweh. Pakitingnan ang Aralin 22, ang layunin ng tao, Genesis Kapitulo 2 versikulo 7 at nilalang ni Yahweh Elohim ang tao mula sa alabok ng lupa. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging isang buhay na kaluluwa. Genesis Kapitulo 2 versikulo 8 at si Yahweh Elohim ay nagtanim ng isang halamanan sa Eden, sa silanganan. At inilagay niya, gayunpaman, nabigo si Adam sa kanyang trabaho bilang isang pari. At iniwan ni Satanas ang kanyang posisyon bilang pinuno ng lipunan. Naniwala sa kasinungalingan ni Satanas tungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya sa halip na maniwala kay Yahweh at pinalaya sila mula sa Eden pabalik sa isang lipunang kontrolado na ni Satanas. Genesis Kapitulo 3 versikulo 22 at sinabi ni Yahweh Elohim, tingnan mo. Ang tao ay naging katulad natin, upang malaman ang mabuti at masama. At ngayon, baka iunat niya ang kanyang kamay. At kumuha rin ng sa puno ng kahoy ng buhay, at kumain, at mabuhay magpakailanman. Genesis Kapitulo 3 versikulo 23 pinalabas siya ni Yahweh Elohim sa halamanan ng Eden upang magbungkal ng lupa kung saan siya kinuha. Genesis Kapitulo 3 versikulo 24 at pinalayas niya ang lalaki. At inilagay niya ang mga kerubin sa silangan ng halamanan ng Eden. At ang nagniningas na tibak na lumiliko sa lahat ng dako upang bantayan ang daan patungo sa puno ng buhay. At si Satanas ang naging tagapamahala ng lipunang ito sa daigdig na itatayo niya ngayon kasama ng mga taong may kakayahang gawin ito. At gayon din ang pagsunod sa kanyang mga mapanghimagsik na paraan. Ikalawang Korinto Kapitulo 4 versikulo 4 binulag ng pinuno ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang hindi sila makakita ang liwanag ng maluwalhating mabuting balita ng Mesiyas, na siyang larawan ng Elohim, ay dapat sumikat sa kanila. KJV, kinilala rin ba ni Yahshua na si Satanas ay binigyan ng awtoridad sa lipunang ito mula nang likhain si Adan? At may awtoridad na ilagay ang kanyang mga tagapaglingkod sa anumang posisyon na gusto niya. Lucas Kapitulo 4 versikulo 5 at dinala siya ni Satanas sa isang mataas na bundok. At ipinakita sa kanya sa isang pangitain ang lahat ng kaharian sa sanglibutan. Sa sandali ng panahon, Lucas Kapitulo 4 versikulo 6 at sinabi sa kanya ng dyablo, Satanas, ang lahat ng kapamahalaang ito ay ibibigay ko sa iyo, at ang kanilang kaluwalhatian, sapagkat ibinigay na sa iyo. Na ibinigay sa akin, at ibinibigay ko ito sa sinumang naisin ko. Lucas Kapitulo 4 versikulo 7, kaya't kung yuyukod ka at sasambahin mo ako, lahat ng ito ay magiging iyo. Lucas Kapitulo 4 versikulo 8 at sumagot si Yahshua at sinabi sa kanya, lumayo ka sa likuran ko, Satanas. Sapagkat nasusulat, sambahin mo si Yahweh na iyong Elohim, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Puna. Nang tanggihan ni Adan ang kanyang posisyon sa lupa sa pamamagitan ng pagsuway kay Yahweh dahil sa kawalan ng pananampalataya, ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan kay Satanas. At pinahintulutan ni Yahweh na mangyari ito sa isang takdang panahon. At kung paanong nilikha ni Yahweh ang mundo sa loob ng 6 na araw at nagpahinga sa ika-7 araw, ang Sabat.
Pinahintulutan ni Yahweh si Satanas na pamunuan ang sistema ng komersyo ng mundong ito sa loob ng 6,000 taon, at sa 7,000 taon na araw, na tinatawag na milenyo. Ang kaharian ni Yahweh ay ibabalik sa lupa. Awit Kapitulo 90 versikulo 4 sapagkat ang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon na lumipas, at parang bantay sa gabi. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 8 Datapwat huwag ninyong kalilimutan ang isang bagay, mga minamahal, na sa makapangyarihan sa lahat, ang isang araw ay gaya ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay gaya ng isang araw. Pinahintulutan ni Yahweh si Satanas na lumikha ng isang komersyal na lipunan na laging mapang-api sa karaniwang tao. Sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao ngunit tatayo laban sa mga taong handang sumunod sa mga paraan ni Satanas ng pagsisinungaling, panlilinlang, pagkompromiso, at pagyurak sa iba upang maging mas mataas sa lipunan ni Satanas. At bagamat pinahintulutan ni Yahweh na mangyari ito upang ipakita sa mga tao kung ano ang resulta ng pagtanggi sa Torah ni Yahweh at pagsunod sa kanilang sariling tiwaling, masamang, paraan ng inaakala nilang mabuti at masama. Mayroon ding plano si Yahweh na pabunilan ang kanyang tinawag sa buong 6,000 taong plano. Ang plano ni Yahweh ay ihiwalay ang kanyang piniling labi mula sa lipunan ni Satanas. At sanayin sila sa kanyang Torah at salita, at ilantad ang hindi na pagbagong loob na lipunan sa kanilang paligid. Nasa pagsunod kay Yahweh at pananatilang hiwalay sa lipunan ni Satanas ay pagpapalain sila. Deuteronomy 28:1 At mangyayari, kung inyong didinggin na masikap ang tinig ni Yahweh na iyong Elohim, upang mag-ingat, upang gawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na ibibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Elohim upang maitaas sa lahat ng mga bansa sa lupa. Deuteronomy 28:2 At lahat ng mga pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo, kung iyong didinggin ang tinig ni Yahweh na iyong Elohim. Deuteronomy 28:3 Magiging mapalad ka sa bayan, at magiging mapalad ka sa parang. Deuteronomy 28:4 Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, at ang bunga ng iyong lupa, at ang bunga ng iyong mga baka, ang anak ng iyong mga baka, at ang mga kawan ng iyong mga tupa. Deuteronomy 28:5 Magiging mapalad ang iyong basket at ang iyong masahan. Deuteronomy 28:6 Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok, at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Deuteronomy 28:7 Lilipulin ni Yahweh ang iyong mga kaaway na lumalaban sa iyo sa harap mo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100. At tatakas sa iyo sa 700. Deuteronomy 28:8 Iuutos ni Yahweh ang pagpapala sa iyo sa iyong mga kamalig at sa lahat ng bagay na iyong gagawin. At pagpapalain ka niya sa lupain na ibinibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Elohim. Deuteronomy 28:9 Itatatag ka ni Yahweh bilang isang banal na bayan para sa kanyang sarili, gaya ng kanyang isinumpa sa iyo, kung gagawin mo ito. Sundin ang mga utos ni Yahweh na iyong Elohim at lumakad sa kanyang mga daan. Deuteronomy 28:10 At makikita ng lahat ng mga tao sa lupa na ikaw ay tinatawag sa pangalan ng Yahweh, at sila ay matatakot sa iyo. Puna, mula sa halamanan ng Eden. Ang paraan ni Yahweh sa mga tao ay ang paghiwalayin kung sino siya. Personal na gumagawa ng malayo sa ibang mga lipunang naiimpluwensyahan ni Satanas. At maraming beses niya itong ginawa sa pamamagitan ng pagdadala sa kanyang mga tao sa isang paglalakbay sa ilang, sa pag-iisip, espiritual, at sa maraming pagkakataon, maging sa pisikal.
Dinala ba ni Yahweh sa iilan ang marami sa kanyang mahahalagang lingkod na may mahalagang gawain tungkol sa kanyang kaharian? Genesis Kapitulo 37 versikulo 22 At sinabi sa kanila ni Ruben, huwag kang magbuhos ng dugo. Itapon mo siya, Joseph, sa hukay na ito. Disyerto, ngunit huwag mo siyang hawakan, upang mailigtas niya siya sa kanilang mga kamay, upang maibalik siya sa kanyang ama. Exodus 2:15 At nang marinig ni Faraon ang salitang ito, ay pinagsikapan niyang patayin si Moises. At si Moises ay tumakas mula sa harapan ni Faraon, at tumira sa lupain ng Midian, sa ilang. At umupo siya sa tabi ng balon. Genesis Kapitulo 12 versikulo 1 At sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, at sa iyong mga kamag-anak, at sa bahay ng iyong ama. Hanggang sa lupain na aking ituturo sa iyo. Luke 1:60 At sumagot ang kanyang ina at sinabi, hindi, ngunit siya ay tatawaging Juan. Luke 1:76 At ikaw, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan. Sapagkat ikaw ay mauuna sa mukha ni Yahweh upang ihanda ang kanyang mga daan. Lucas Kapitulo 1 versikulo 80 At ang bata ay lumaki, at lumakas sa espiritu. At siya'y nasa ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Tinawag ba si Yahshua sa ilang bago ang kanyang pinaka-espesyal na gawain sa lupa? Mat 4:1 At si Yahshua ay dinala ng espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Pahina 2. Puna, karamihan sa mga lingkod ni Yahweh na may espesyal na trabaho sa pagdadala ng kaharian ni Yahweh dito sa lupa, umalis sa kanilang tirahan at nauna para sa pagsasanay sa ilang. Dinala rin ba ni Yahweh ang buong bansang Israel sa isang paglalakbay sa ilang bago sila dinala ang lupang pangako? Exo 5:1 At pagkatapos ay pumasok sina Moises at Aaron, at sinabi kay Faraon, ganito ang sabi ni Yahweh na Elohim ng Israel, paalisin mo ang aking bayan, at sila'y magpipista sa akin sa ilang. Exo 13:17 At nangyari, nang paalisin ni Faraon ang bayan. Hindi sila pinatnubayan ng Elohim sa daan ng ang lupain ng mga Filisteo, bagaman ito ay malapit. Sapagkat sinabi ng Elohim, baka magsisi ang mga tao kapag nakakita sila ng digmaan. At bumalik sa Ehipto. Exo 13:18 Ngunit pinapihit ng Elohim ang mga tao sa daan patungo sa ilang, hanggang sa dagat na mapula. At ang mga anak ni Israel ay umahan na may sandata mula sa lupain ng Ehipto. At kahit na pumasok ang mga Israelita sa lupang pangako ng Israel, sinabi ba ni Yahweh na manatili silang hiwalay mula sa mga bansa sa paligid nila upang panatilihing malinis at banal ang kanilang sarili? Exo 23:31 At aking ilalagay ang iyong hangganan mula sa dagat na mapula hanggang sa dagat ng mga Filisteo, at mula sa ang ilang hanggang sa ilog. Sapagkat aking ibibigay ang mga tao ng lupain sa iyong kamay. At ikaw ang magdadrive sila sa harap mo. Exo 23:32 Huwag kang makikipagtipan sa kanila at sa kanilang mga Elohim. Exo 23:33 Hindi sila tatahan sa iyong lupain, baka maging sanhi ka nilang magkasala sa akin. Kung magsisilbi ka sa kanilang Elohim, ito ay magiging isang silo sa iyo. Exo 34:15 Na huwag kang makipagtipan sa mga tao ng lupain, at sila'y makiapid sa kanilang Elohim, at sila'y tumawag sa iyo, at ikaw ay kumain ng kanyang hain. Exo 34:16 At kukuha ka sa kanilang mga anak na babae para sa iyong mga anak na lalaki, at ang kanilang mga anak na babae ay nakikiapid sa kanilang Elohim. At inaakay nila ang iyong mga anak sa pakikiapid sa kanilang Elohim. Puna,
Kahit na matapos ang 40 taon sa ilang ay inutusan pa rin ni Yahweh na mamuhay ang mga Israelita sa buhay na hiwalay sa mga bansa at mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi sila dapat gumawa ng anumang uri ng mga tipan o mga kasunduan sa pangangalakal. At hindi sila pinahintulutang ipapakasal sa kanilang mga anak ang mga anak na lalaki at babae ng mga bansang hentil sa paligid nila. Alam ni Yahweh na ang lahat ng taong ito sa kanilang paligid ay bahagi ng lipunan ni Satanas at puno ng mga ito paganismo. At kasamaan na magpaparumi lamang sa Israel at haantong sa kanila na makihalubilo sa lipunan ni Satanas at makipagkompromiso sa Torah ni Yahweh. Ano ang mga pangunahing dahilan kung bakit ipinadala ni Yahweh ang kanyang mga lingkod sa ilang? Puna, may 2 pangunahing dahilan kung bakit ipinadala ni Yahweh ang kanyang mga lingkod sa ilang. Ang unang dahilan ay upang pabanalan sila mula sa lipunan ni Satanas at upang payagan ang Ruach, Espiritu, ni Yahweh na ganap na trabaho sa kanilang buhay. Nilikha ni Yahweh ang mga tao bilang mga nilalang ng ugali, at ang kapaligiran ng isang tao ang pangunahing pinagmumulan ng paghuhulma sila sa kung sino sila magiging. Sa pamamagitan ng ganap na pagkalubog sa lipunan ni Satanas ng komersyalismo, kasakiman, kaimbutan, pagmamataas, at kawalang kabuluhan, tiyak na makakaapekto ito sa pag-iisip ng isang mananampalataya. At maging sa kanilang budi kung paano maraming bunga ang kanilang magagawa para sa kaharian ni Yahweh. Kaya naman dinadala ni Yahweh ang kanyang mga lingkod sa isang mas natural na kapaligiran sa ilang, kung saan naroon mas kaunting kalat mula kay Satanas. Nasa banal na kasulatan ay tinatawag na prinsipe ng kapangyarihan ng mga alon ng hangin. Si Satanas ay gumagamit ng radyo, TV, internet, social media, at iPhone para patuloy na ikondisyon ang mga tao 24/7 sa kanyang paraan ng komersyalismo, kasakiman, at kabuktutan. Ang ilang ay isang nag-iisang lugar kung saan ang isang mananampalataya ay maaaring magnilay at tumuon sa kanilang tunay na pagtawag at pakikipag-ugnayan kay Yahweh sa natural na kapaligiran na malayo. Sa komersyalismo ni Satanas lipunan. Pahina 3. Unang Juan Kapitulo 2 versikulo 15 Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa mundo, ang pag-ibig ng wala sa kanya ang Ama. Unang Juan Kapitulo 2 versikulo 16 Sapagkat ang lahat ng nasa sanglibutan, ang pita ng laman, ang pita ng mga mata, at ang pita ng kapalaluan ng buhay, ay hindi sa Ama, ngunit sa mundo. Unang Juan Kapitulo 2 versikulo 17 At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang kanyang pita. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ni Yahweh ay nananatili magpakailanman. Santiago Kapitulo 4 versikulo 4 Mga mangangalo niya at mga mangangalo niya. Hindi mo ba alam na ang pagkakaibigan ng mundo ay awayan Yahweh? Kung gayon, sino man ang naglalayong maging kaibigan ng mundo ay kaaway ni Yahweh. Komento, upang mabuhay sa lipunan ni Satanas. Ang isa ay kailangang pumasok sa paaralan upang makapag-aral sa mundong ito. Mga kagamitan, at dapat ding maging masunurin at magtrabaho sa lipunan ni Satanas. Pati na rin bilhin ang lahat ng kanilang ikabubuhay pangangailangan at pangangalaga sa buhay. Bawat pangangailangan ng isang tao, ito man ay pinansyal, edukasyon, kanilang trabaho, pagkain at mga gastusin sa pamumuhay, medikal, o kahit pampublikong kaligtasan ay kailangan nilang umasa sa lipunan ni Satanas sa paligid sila para mabuhay. Na nagdadala sa atin sa pangalawa at pinakamahalagang punto ng pagpapabanal ni Yahweh sa kanyang bayan at pagdadala sila sa isang kapaligiran sa ilang.
Sa pamamagitan ng paghihiwalay ni Yahweh sa kanyang mga pinili mula sa lipunan ni Satanas tulad ng ginawa niya sa bansang Israel. Siya rin pinahintulutan silang mabuhay at makabuo ng walang lahat ng makamundong impluwensya ng lipunan ni Satanas nagdadala. Ang mga tao ay nangangailangan lamang ng pananampalataya kay Yahweh para sa lahat ng bagay. At pagkatapos ay siya ang kanilang pinakahuli provider at tagapagtanggol mula sa anumang partikular na sitwasyon. Habang ang isang tao ay nagpakita ng pananampalataya kay Yahweh at lumabas sa sistema ni Satanas, mas lalo silang lumalabas malaya at masaya at lumalago sa isip at kalooban ni Yahweh. Deuteronomy 8:1 Maging maingat ka sa paggawa ng bawat utos na iniuutos ko sa iyo ngayon, kaya upang kayo ay mabuhay at dumami at makapasok at ariin ang lupain na isinumpa ni Yahweh sa iyong mga ama. Deuteronomy 8:2 At iyong aalalahanan ang lahat ng daan na pinalakad sa iyo ni Yahweh iyong Elohim nitong 40 taon sa ilang, upang ikaw ay mapakumbaba, upang subukin ka. Upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, susundin mo man ang kanyang mga utos o hindi. Deuteronomy 8:3 At ibinaba ka niya, at pinagutom ka, at pinakain ka ng mana, na hindi mo nakilala. At hindi nakilala ng iyong mga magulang, upang ipakilala sa iyo ang taong yaon ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, ngunit ang tao ay mabubuhay sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Yahweh. Deuteronomy 8:4 Ang iyong damit ay hindi na luma sa iyo, at ang iyong paa ay hindi namamaga, nitong 40 taon. Do 8:5 At nalalaman mo ng iyong puso na kung paanong dinidisiplina ng tao ang kanyang anak, si Yahweh na iyong Elohim. Dinidisiplina ka. Deuteronomy 8:6 At iyong iingatan ang mga utos ni Yahweh na iyong Elohim, upang lumakad sa kanyang mga daan, at matakot siya. Deuteronomy 8:7 Sapagkat dinadala ka ni Yahweh na iyong Elohim sa isang mabuting lupain, lupain ng mga batis ng tubig, ng mga bukal. At kalaliman na bumubukal mula sa mga lambak at burol. Do 8:8 Isang lupain ng trigo at sebada at mga puno ng ubas at mga puno ng igos at mga granada, isang lupain ng langis ng oliba at honey. Deuteronomy 8:9 Isang lupain kung saan kayo ay kakain ng tinapay na walang kakulangan, hindi ka magkukulang ng anuman dito, isang lupain na ang mga bato ay bakal. At maghuhukay ka ng tanso mula sa mga bundok nito. Deuteronomy 8:10 At kakain ka at mabubusog, at iyong pagpapalain si Yahweh na iyong Elohim sa mabuting lupain na ibinigay niya sa iyo. Exo 16:4 At sinabi ni Yahweh kay Moises, Narito, ako nga ay magpapaulan ng tinapay mula sa langit para sa inyo. At ang bayan ay lalabas at titipunin ang bagay ng isang araw sa kanyang araw. Upang aking masubak sila, kung kanilang ibig lumakad sa aking Torah o hindi. Exo 16:31 At tinawag ng sangbahayan ni Israel ang pangalan nito, Mana. At ito ay tulad ng buto ng kulantro, puti. At ang lasa nito ay parang mga cake na may pulot. Pahina 4. Exodus 16:32 At sinabi ni Moises, ito ang bagay na iniutos ni Yahweh, punan mo ng isang omer, upang ingatan ninyo sa inyong mga salinlahi. Upang kanilang makita ang tinapay na aking ipinakain sa inyo sa ilang, habang inilabas ko kayo sa lupain ng Ehipto. Puna. Nadala sana ni Yahweh ang mga tao sa lupain ng mga Filisteo at ibigay ang lahat ng kanilang ibig sabihin ay talunin ang kanilang mga kaaway. Gayunpaman, pinili niya na ilayo ang mga tao sa lipunan patungo sa ilang kung saan sila ay matututong umasa kay Yahweh para sa lahat ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At matuto ring maging masunurin sa kanyang Torah sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
Napagtanto ni Yahweh na kung pinanatili niya ang Israel sa lipunan ni Satanas kasama ng mga hindi naniniwalang pagano na sa halip na ang mga Israelita na nakakaapekto sa mga pagano sa kanilang paligid. Ang mga Israelita ay talagang tatalikod at susundin ang pagano maling kaugalian ng mga tao na kanilang mabubuhay. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan ni Yahweh na ganap na alisin ang Israel sa lipunan at ilagay sila sa isang angkop na kapaligiran para sa pag-aaral ng pananampalataya at pagsunod sa Kanya at sa Kanyang salita lamang. Sa kasamaang palad, dahil sa kanilang makamundong espiritu at kakulangan ng espiritu ni Yahweh, hindi kailanman tinanggap ng Israel ang malaking pagpapala sa ilang na ibinigay sa kanila ni Yahweh. At 2 lalaking nasa hustong gulang lamang ang pumasok sa lupang pangako mula sa halos 2 milyong katao. Numero 14:20 At sinabi ni Yahweh, "Ako ay nagpatawad ayon sa iyong salita." Numero 14:21 Ngunit habang ako ay nabubuhay, ang buong lupa ay mapupuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Numero 14:22 Para sa lahat ng mga tao na nakakakita ng aking kaluwalhatian at ng aking mga himala na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang, at sinubak ako nitong 10 ulit, at hindi nakinig sa aking tinig. Numero 14:23 Hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga ninuno. Oo, hindi isa sa mga iyon makikita ito ng nagmungkahi sa akin. Numero 14:24 At ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat may ibang espiritu sa kanya, at siya'y lubos na sumusunod. Ako, dadalhin ko siya sa lupain na kanyang pinasukan, at aariin iyon ng kanyang binhi. Judas Kapitulo 1 versikulo 5 Ngunit nais kong ipaalala sa inyo, bagamat alam ninyo nang minsan ang mga bagay na ito, na iniligtas ni Yahweh ang isang mga tao mula sa lupain ng Ehipto. Sa pangalawang lugar ay nilipol ang mga hindi naniniwala. Nagbago ba ang konsepto ng pagpapakabanal mula sa mundo at pananatili sa isang kapaligiran sa ilang sa bago tipan? Unang Juan Kapitulo 2 versikulo 15 Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa mundo, ang pag-ibig ng wala sa kanya ang Ama. Unang Juan Kapitulo 2 versikulo 16 Sapagkat ang lahat ng nasa sanglibutan, ang pita ng laman, ang pita ng mga mata, at ang pita ng kapalaluan ng buhay, ay hindi sa Ama, ngunit sa mundo. Unang Juan Kapitulo 2 versikulo 17 At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang kanyang pita. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ni Yahweh ay nananatili magpakailanman. Santiago Kapitulo 4 versikulo 4 Mga mangangalo niya at mga mangangalo niya. Hindi mo ba alam na ang pagkakaibigan ng mundo ay awayan Yahweh? Kung gayon, sino man ang naglalayong maging kaibigan ng mundo ay kaaway ni Yahweh. Ikalawang Korinto Kapitulo 6 versikulo 14 Huwag kayong makiisa sa pag-aasawa, maging walang pantay na pamatok, sa mga hindi mananampalataya. Para sa kung ano ang ginagawa ng partnership ang katuwiran ay mayroon kasama ng katampalasanan. At anong pakikisama mayroon ang liwanag sa kadiliman. Ikalawang Korinto Kapitulo 6 versikulo 15 At anong pakikipagkasundo mayroon ang Mesiyas kay Satanas? O anong bahagi mayroon ang isang mananampalataya kasama ng hindi mananampalataya? Ikalawang Korinto Kapitulo 6 versikulo 16 At ano ang pagkakaisa ng santuaryo ng Elohim sa mga Diyos-dayosan? Sapagkat ikaw ang santuaryo ng mga buhay Elohim. Gaya ng sinasabi, ako ay tatahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. At ako ay magiging kanilang Elohim, at sila ay magiging aking bayan. Ikalawang Korinto Kapitulo 6 versikulo 17 Dahil dito,
lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ni Yahweh, at huwag kayong hipuin ang maruming bagay. At tatanggapin kita. Ikalawang Korinto Kapitulo 6 versikulo 18, at ako ay magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae sa akin, sabi ni Yahweh. Makapangyarihan sa lahat. Efeso Kapitulo 4 versikulo 17. Kaya nga, sinasabi ko ito, at pinatututuhanan ko sa guro, na hindi na kayo lumalakad na gaya rin ng iba sa ang mga bansa ay lumalakad, sa walang kabuluhan ng kanilang pag-iisip. Pahina 5. Ipagpatuloy ang ating lesson 27, nasa pahina 6 na tayo. Efeso Kapitulo 4 versikulo 18 palibhasa'y pinadilim ng kanilang pag-iisip, na hiwalay sa buhay ni Yahweh sapagkat sila'y walang kaalaman. Na dahil sa katigasan ng kanilang puso, Efeso Kapitulo 4 versikulo 19 na, nang itakwil ang lahat ng damdamin, ay ibinigay ang kanilang sarili sa pita, at sa gawain ng lahat. Karumihan na may pagnanais para sa higit at higit pa. Efeso Kapitulo 4 versikulo 20 ngunit hindi iyan ang itinuro sa inyo sa Mesiyas. Efeso Kapitulo 4 versikulo 21 kung siya nga'y inyong narinig at tinuruan sa kanya. Gaya ng katotohanan na kay Yahshua. Puna, ang bagong tipan ay talagang pinalalaki ang dahilan kung bakit kailangang ihiwalay ni Yahweh ang kanyang pinili na lalabi mula sa lipunan ni Satanas. Ang disipulo ay isa na tinawag mula sa mundo upang maging isang ambasador ni Yahshua para sa kaharian ni Yahweh. Ipinagpatuloy ng bagong tipan ang tema na sinimulan sa Genesis na pinaghihiwalay ni Yahweh ang kanyang nalabi mula sa lipunan ni Satanas na nabuo bilang paghihimagsik kay Yahweh sa halamanan ng Eden. Si Yahshua bilang ang ikalawang Adan, mga taga-Roma Kapitulo 5 versikulo 12 hanggang 14, ay dumating upang tabyusin ang nawala ng unang Adan at tinawag ang kanyang nalabi na unang bunga mga mananampalataya mula sa lipunan ni Satanas. Pabalik sa Eden gaya ng orihinal na nilayon ni Yahweh. Ang mga mananampalataya sa bagong tipan ay patuloy na binabalaan sa bagong tipan na manatiling hiwalay sa mundo at magbago at maging isang bagong tao sa Mesiyas. Efeso Kapitulo 4 versikulo 22 iwaksi ninyo ang lahat ng inyong dating gawi, at habarin ninyo ang dating pagkatao, na nanghina sa mapanlinlang na pagnanasa. Efeso Kapitulo 4 versikulo 23 at kayo'y magbagong-bago sa espiritu ng inyong pag-iisip, Efeso Kapitulo 4 versikulo 24 at isuot ang bagong tao, na nilalang ni Yahweh sa katuwiran at tunay na kabanalan. Ang kongregasyon ba ni Yahshua ay pumunta sa ilang ayon sa kasulatan sa loob ng 1,260 taon. Numero 1434 ayon sa bilang ng mga araw na inyong tinitiktik ang lupain, 40 araw. Isang araw sa isang taon, isang araw. Para sa isang taon, Apocalypse 12:6 at ang babae ay tumakas patungo sa ilang, kung saan siya nagkaroon ng dako, na inihanda mula sa Elohim. Upang doon ay mapangalagaan nila siya ng 1,260 araw. Nakakatuwa na ang mga pilgrim na naglalayag sa Mayflower patungong Amerika noong 1620 ay ang tunay na simula ng panahon ng Philadelphia ng kongregasyon ni Yahshua. At ang opisyal na pagtatapos ng kongregasyon sa kabuuan sa isang literal na ilang, gaya ng sinabi sa itaas mula sa Apocalypse 12:6. Minsan sa Propatia, tulad ng sa kasong ito. Gumagamit si Yahweh ng prinsipyo ng araw para sa isang taon para kalkulahin. Ang pinakakagiliw-giliw na punto ng Propatia na ito ay na ang kongregasyon ay pumunta sa ilang noong 360 AD. Sa ang pagsisimula ng kautusan mula sa konsilyo ng Laodicea,
at eksaktong 1260 taon mamaya, noong 1620 AD sila ay lumalabas sa ilang na may bukas na pintuan ng kalayaan na ibibigay ng Amerika. Ayon sa mensahe sa Kongregasyon ng Philadelphia. Puna. Ang kongregasyon ni Yeshua ay kailangang umalis sa lipunan patungo sa ilalim ng matinding pag-uusig mula sa emperador ng Roma simula noong 360 AD hanggang 1620 AD. Nang dumating ang mga unang naninirahan sa bagong lupain ng Amerika. Mahalagang tandaan na bagaman hindi na kailangan ng kongregasyon na manatili sa ilalim ng lupa dahil sa mga kalayaan na papahintulutan sa kanila sa bagong natagpuang lugar ng Amerika. Sila ay lubos na nakatakda bukod sa bagong mundo bilang maliban sa American Indians ay walang ibang mga tao na naninirahan sa lupain noong dumating ang mga Peregrino. At ang mga mananampalataya ay nanirahan sa mga pamayanan ng sama-sama habang sinisimulan nila ang buhay sa bagong lupain. Mahalaga ring tandaan na sa buong 1260 taon ng opisyal na ilang ng kongregasyon paglalakbay sa buong imperyo ng Roma na nananatiling hiwalay sa mundo, at sa partikular. Pananatili hiwalay sa pamahalaang Romano at sa kanilang huwad na relihiyon ang kanilang pangunahing layunin na manatiling banal kay Yahweh sa panahong iyon, kahit na ibigay ang kanilang buhay. Pakitingnan ang sumusunod na mga panipi mula sa The Gates of Hell Shall Not Prevail Against Her. Pahina 6. Ipagpatuloy ang Lesson 27, The Wilderness. Nasa pahina 7 na tayo. Ang karamihan sa mga tunay na nalalabing mananampalataya ay hindi nakipagkompromiso at nanatiling hiwalay sa mundo. Sila ay may pinakamataas na antas ng integridad, katapatan, at karangalan sa kahit na pakikitungo sa kanilang mga kaaway, at ang banal na kasulatan ang kanilang lakas. At alam at kabisado nilang mabuti ang mga ito. PG 211. Ang mga obispo ng Katoliko ay gumawa ng panukala sa kongregasyon ni Yeshua na nagsasabi na kung sila ay tatalikuran kanilang paniniwala at tanggapin ang makapangyarihang tuntunin ng simbahang Romano-Katoliko na magiging buhay nila na ligtas. At narito ang kanilang tapat na tugon sa Papa sa pamamagitan ng pagsulat. Sa una lamang sa mga panukalang ito, ang mga Romano-Katolikong naninirahan sa Beshers ay nakinig. At ginamit ang bawat nakikiusap sa mga Albigens na hikayatin silang magpasakop sa relihiyon ng Roma. Gayunpaman, ang huli ay sumagot na hindi sila kailanman maaaring pumayag na bumili ng pagpapahaba ng kasalukuyang napapahamak na buhay, sa halaga ng pagtalikod sa kanilang pananampalataya. Na sila ay lubos na napaniwala na kaya ng Elohim, kung magustuhan niya, protektahan at ipagtanggol sila, datapwat sila'y lubos na naniwala. Na kung ito ay kanyang mabuting kaluguran na luwalhatiin ng pagtatapat ng kanilang pananampalataya. Ito ay isang mataas na karangalan na ipagkakaloob sa kanila na ialay ang kanilang mga buhay para sa kapakanan ng katuwiran, na mas gusto nilang hindi kaluguran ang Papa. Na kayang patayin ang kanilang mga katawan, higit pa sa pagkakaroon ng sama ng loob ng Elohim, na kayang sirain ang kaluluwa at katawan ng sabay-sabay. Na sila ay umaasa na hindi kailanman ikahihiya, o talikuran ang isang pananampalataya na sa pamamagitan nito ay itinuro sa kanila ang kaalaman sa Mesiyas at sa kanyang katuwiran. O sa panganib ng walang hanggang kamatayan, ipagpalit ito sa relihiyon na sumisira sa mga merito ng tagapagligtas. At nagpawalang bisa sa kanyang katuwiran. At narito ang resulta ng kanilang matapang at matatag na pagpapahayag at pananalig.
Sa makatuwid ay ipinaubaya nila sa mga Romano Katoliko at sa Viscount na gawin ang pinakamahusay na mga termino na magagawa nila sa kanilang sarili, ngunit nakiusap na hindi sila manganggako ng anuman para sa kanila na hindi naaayon sa kanilang tungkulin bilang mga mananampalataya. Ang mga naninirahan sa Romano Katoliko ay sumunod na humingi ng tulong sa legado na kumakatawan sa kanilang uniporme kalakip sa pananampalatayang Romano, ngunit ang eklesyastikong uhaw sa dugo ay nagpahayag na may panunumpa na maliban kung ang bawat ang individual sa loob ng mga pader ng Bezir ay umamin sa kanyang pagkakasala, at nagpasakop sa paghatol ng Holy See, walang awa ang ibibigay sa sinumang naihatid ang mensaheng ito sa mga naninirahan noong ang mga utos ay ibinigay upang gumawa ng isang pag-atake sa lungsod. Ang paglaban ay walang kabuluhan. Agad na nagsilapitan ang mga kabkuban, mga masters ng Beshers, at sumunod ang isang eksena ng pagdanak ng dugo at kalupitan, kung saan ang pinaka-hindi sibilisado baka nahihiya ang mga barbaro. Habang ang mga mamamatay tao ay pumapasok sa mga tarangkahan, ang ilan sa mga kabalyero ay nagtanong sa legado kung paano sila dapat ibahin ang mga Katoliko sa mga erehe, na agad na sinagot ni Arnold. Patayin silang lahat, gagawin ng Elohim, kilalanin mong mabuti ang mga kanya. Kaya kakilakilabot ang pagpatay sa mga Albigens sa pagkakataong ito. Na 7,000 mga bangkay ang binilang sa isa sa mga simbahan ng lungsod, at sa lahat ng iba pa ay isang spectate parehong kalungkutan ay ipinakita. Nang matapos ng mga mamamatay tao ang kanilang kakilakilabot na gawain, sinunog nila ang lungsod, at tinupok ito ng abo. Ang bilang ng mga biktima na naging biktima sa oras na iyon sa Popish kalupitan ay sa iba't ibang paraan. Ang ilang mga mananalaysay na gumawa nito ay umabot sa 60,000. Habang ang iba ay binabawasan ito sa 23,000, ngunit alinman sa mga numerong ito ang tama, makikita natin, sa buong transaksyon. Ang galit ng ang dragon na ipinakita sa paraang pinaka-nakakatakot laban sa binhi ng kongregasyon ni Yeshua. PG 228 hanggang 229. Puna, bagamat ang kongregasyon ni Yeshua ay palaging isang banal, itinakwil, kongregasyon mula sa oras na nagsimula noong 30 AD may mga pagkakataon, dahil sa pag-uusig ng mga awtoridad ng pamahalaan, na ang mga tunay na mananampalataya ay kailangang tumakas sa isang ilang na lugar na malayo sa awtoridad ni Satanas na umuusig sila. Sa mga panahong ito, ang mga mananampalataya ay hindi tumatakas para lamang iligtas ang kanilang buhay. Ngunit sila ay tumatakas upang maging kayang sumamba kay Yahweh sa espiritu at katotohanan na malayo sa dikta ng imperyo noong panahong iyon. Tumakas din sila sa ilang upang mamuhay ng mga simpleng buhay at hindi matukso sa kontroladong komersyal na imperyo ni Satanas na umiral noong panahon nila. Tingnan kung ano ang isinulat maging ng kanilang mga kaaway tungkol sa kanila, at ang dakilang katangiang taglay nila. Pahina 7. Ang mga ereheng ito ay kilala sa kanilang mga asal at pakikipag-usap, sapagkat sila ay maayos at mahinhin sa kanilang pag-uugali at pag-uugali. Iniiwasan nila ang lahat ng hitsura ng pagmamalaki sa kanilang pananamit. Hindi rin sila nagpapakasawa magandang kasuotan at hindi rin sila kapansin-pansin sa pagiging masama at gulanit. Iniiwasan nila ang komersyo, upang sila ay magkaroon maging malaya sa panlilinlang at kasinungalingan. Nakukuha nila ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng manual na industriya, bilang day laborers o mekanika, at ang kanilang mga guro ay mga manghahabi o mananahi. Hindi sila nababalisa tungkol sa pag-iipon ng kayamanan, ngunit makontento sa mga pangangailangan sa buhay.
Sila ay malinis, mapagpigil, at matino. Umiiwas sila sa galit. Kahit nagtatrabaho sila, natututo sila o nagtuturo. Sa katulad na paraan, gayon din, ang mga babae ay mahinhin. Umiiwas sa paninirang puri, hanggal na pagbibiro, at kabastusan sa pananalita, lalo na ang pag-iwas mula sa mga kasinungalingan o pagmumura, hindi tulad ng paggamit ng mga karaniwang pag-aalinlangan. Sa katotohanan, paratiyak, o ang katulad nito, dahil itinuturing nila ang mga ito bilang mga panunumpa. Nakontento sa kanilang sarili sa simpleng pagsagot ng oo o hindi. Masasabi nila ang malaking bahagi ng luma at bagong tipan sa puso. Ipinahayag nila ang kanilang sarili na maging kahalili ng mga apostol, magkaroon ng awtoridad ng apostol, at ang mga susi ng pagbibigkis at pagkalag. Gates of Hell PG 176 hanggang 177. Ang mga tunay na mananampalataya ng orihinal na pananampalataya ni Yeshua at ng mga apostol ay katulad ng katangian ng nauna sa kanila ang mga Polykian. Dahil hindi lamang sila mga tagasunod ng utos, ngunit mayroon silang kakaiba karakter dahil namuhay sila ng hiwalay sa mundo para hindi maimpluwensyahan o matukso man lang makamundong pagnanasa. Ang mga tunay na unang mananampalataya at ang kongregasyon ni Yahweh sa buong panahon ay hindi lamang mahigpit na nananatili sa orihinal na doktrina at pananampalataya ni Yeshua at ng mga apostol. Ngunit handa pa silang mamatay para sa kanilang doktrina at kanilang pananampalataya. At ang pinakamahalaga sa kanila ay ang manatili sa isang kapaligiran sa ilang at hindi maging bahagi ng lipunang nakapaligid sa kanila na kinokontrol at pinatatakbo ni Satanas. Puna. Iniingatan ni Yahweh ang mga mahahalagang talaang ito sa kasaysayan hindi lamang para ipakita ang dakilang katangian at pagpapakabanal na ipinakita ng mga mananampalataya sa ilang sa kanilang panahon. Ngunit bilang isang halimbawa rin sa lahat ng totoo ang mga mananampalataya sa buong kasaysayan na alam ang iba sa hinaharap ay kailangan ding maglakad sa ilang. Ang kapaligiran ay 70% ng labanan ng mga tunay na mananampalataya at nasa ilang at pinabanal ang layo mula sa ang lipunan at kontrol ni Satanas. Hindi lamang pisikal na pinrotektahan ang mga mananampalataya sa maraming iba't ibang pagkakataon, ngunit pinrotektahan din sila nito sa espiritual. At pinahintulutan ang ruwak ni Yahweh na gumana sa kanilang buhay ng malaya mula sa hadlang sa komersyal na Babylonian na sistema ni Satanas at ginawa silang matibay na tapat na mananampalataya. Naging ang maraming patuto ng mga tapat na tunay na lingkod ni Yeshua ay hindi mangyayari kung sila nanatili sa lipunan at naging bahagi ng mundo sa kanilang paligid. Sa halip na maging masunurin at matapat at pagpunta sa ilang, ayon sa kasulatan, nang sila ay tinawag doon. Sinasabi rin ba ng banal na kasulatan na magkakaroon ng pangalawang paglalakbay sa ilang para sa mga mananampalataya sa huling panahon? At nasa muli ang mga mananampalataya ay kailangang umalis sa lipunan at pumunta sa ilang upang maghanda para sa kanilang pagkatawag bilang mga pinuno sa darating na kaharian ni Yahweh. Anak 3:6 Sino itong umaahon mula sa ilang na parang mga haligi ng usok, na naghahandog na parang insenso mira at kamangyan, mula sa lahat ng pulbos ng mga ngalakal. Son 8:5 Sino itong umaahon mula sa ilang, na nakasandal sa kanyang minamahal. Pahayag Kapitulo 12 versikulo 13 At nang makita ng dragon na siya'y itinapon sa lupa, ay hinabol niya ang babaeng ipinanganak ang lalaking anak. Pahina 8. Pahayag Kapitulo 12 versikulo 14 At binigyan ang babae ng 2 pakpak ng isang malaking agila, upang siya'y lumipad sa ilang, sa kanyang lugar,
kung saan siya ay pinakakain doon sa isang panahon, at mga oras. At kalahating panahon, malayo, mula sa mukha ng ahas. Nakasaad din ba sa banal na kasulatan ang isang tiyak na lugar kung saan dadalhin ang ilan sa mga mananampalataya para sa paghahanda pagiging nobya ng Mesiyas? Isayas Kapitulo 33 versikulo 14 Ang mga makasalanan sa Sayon ay nangatatakot, kilabot ay inagaw ang mga bastos, sino sa atin ang mananatili umuubos ng apoy? Sino sa atin ang mananatili sa walang hanggang pagkasunog? Isayas Kapitulo 33 versikulo 15 Siya na lumalakad ng matuwid at nagsasalita ng matuwid, siya na humahamak sa pakinabang ng mga pang-aapi, na nanginginig ang kanyang mga kamay mula sa pagkuha ng suhol. Na pumipigil sa kanyang tainga na makarinig ng dugo, at ipinikit ang kanyang mga mata mula sa pagtingin sa masama. Isayas Kapitulo 33 versikulo 16 Siya ay mabubuhay sa kaitaasan, mga muog ng sela ang kanyang pag-uurong. Ang kanyang tinapay ay ibibigay, kanyang ang tubig ay tapat. Isayas Kapitulo 33 versikulo 17 Makikita ng iyong mga mata ang hari sa kanyang kagandahan, makikita nila ang isang lupain na napakalayo. Son 14 minuto pasado alas 2:00. Aking kalapati, sa mga bitak ng sela, sa lihim ng matarik na dako, ipakita sa akin ang iyong anyo. Hayaan naririnig ko ang iyong boses, sapagkat ang iyong tinig ay matamis. At ang iyong anyo ay maganda. Puna, si Yahweh ay gumagawa sa mga pattern, sa pabilog. At sa huling panahon ang nalalabi ni Yeshua ay minsan pumunta muli sa ilang upang protektahan siya mula sa galit ni Satanas, ang ahas, na itinapon sa lupa na may buong autoridad na gumawa ng isang pandaigdigang pamahalaan at parusahan ang sino mang hindi sumunod sa pamahalaang ito at tanggapin ang marka nito. Dadalhin ni Yahweh ang kanyang nalalabing bayan sa ilang sa panahong ito, hindi lamang para protektahan sila mula kay Satanas galit, ngunit tulad ng ginawa ni Yahweh sa buong kasaysayan. Dadalhin niya ang kanyang nalabi sa ilang upang kunin siya na inihanda para sa dakilang kahangahangang trabahong matatanggap niya sa nalalapit na paparating na kaharian sa pagbabalik ni Yeshua. Gaya ng nakita natin dati sa aralin, na sa tuwing sa kasaysayan ay naghahanda si Yahweh na gumawa ng major pagbabago na maglalapit sa kanyang kaharian. Na kanyang paghihiwalayin at kunin ang kanyang pangunahing mga lingkod, na magkakaroon ng pinakamahalagang trabaho, sa ilang para sa pagpapabanal at pagsasanay. Ginawa niya ito kasama sina Adan, at Noah, at Abraham, at maging ang buong bansang Israel, na magiging a prototype ng kaharian ni Yahweh na paparating na sa ating panahon. Siya rin sa bagong tipan ay kinuha si Juan Bautista. At maging si Yeshua mismo, sa ilang para sa mahalagang paghahandang ito, tulad ng ginawa niya. Kasama ang isang buong henerasyon ng kongregasyon sa ilang mula 360 AD hanggang 1620 AD. At ang kanyang salita ay nagsasaad na dahil ang gawain para sa huling panahon ng mga mananampalataya, na magiging mga unang bunga sa kanya kaharian. Ay napakahalaga na ang henerasyon ng katapusan ng panahon ay dadalhin din sa ilang sa mga huling araw para sa parehong paghahanda para sa kanilang mga trabaho sa kaharian. At proteksyon din mula sa halimaw na kapangyarihan ni Satanas. Nakasaad din ba sa banal na kasulatan na si Yeshua mismo ang magtuturo sa kanyang mga tao sa ilang na bumalik at pumunta? Tama ba ang mga pagkakamali ng unang paglabas ng mga Israelita na nabigo sa kanilang trabaho? Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 2 At ang salita ni Yahweh ay sa akin, na nagsasabi, Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 3 Anak ng tao, magsalita ka sa mga matanda sa Israel, at sabihin mo sa kanila,
ganito ang sabi ng Adonai Yahweh. Naparito upang magtanong sa akin. Buhay ako, sabi ni Adonai Yahweh, hindi mo ako tatanungin. Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 4 Hahatulan mo ba sila? Hahatulan mo ba, anak ng tao? Ipabatid sa kanila ang mga kasuklam-suklam ng kanilang mga ama. Pahina Siyam. Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 5 At sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Adonai Yahweh, ng araw na aking pinili ang Israel at itinaas ko ang aking kamay sa binhi ng sambahayan ni Jacob. At ako ay nakilala sa kanila sa lupain ng Ehipto, nang aking itaas ang aking kamay. Sa kanila, na sinasabi, ako si Yahweh na inyong Elohim. Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 6 Sa araw na iyon ay itinaas ko ang aking kamay sa kanila upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto tungo sa isang lupaing umaagos ng gatas at pulot na aking hinanap sa kanila. Ang kaluwalhatian niyaon ay sa lahat ng lupain. Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 7 Nang magkagayoy sinabi ko sa kanila, itapon ng bawat isa sa kanila ang maruruming Diyos-dayosan ng kanyang mga mata, at huwag dudungisan inyong sarili sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Ako si Yahweh na iyong Elohim. Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 8 Ngunit naghimagsik sila laban sa akin at hindi nakinig sa akin. Hindi nila itinapon ang bawat tao ang mga maruruming Diyos-dayosan ng kanilang mga mata, at hindi nila pinabayaan ang mga Diyos-dayosan ng Ehipto. Pagkatapos ay sinabi ko, aking ibubuhos ang aking kapusukan laban sa kanila, upang ganapin ang aking galit laban sa kanila sa gitna ng lupain ng Ehipto. Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 10 Aking pinalabas sila sa lupain ng Ehipto, at dinala ko sila sa ilang. Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 11 At ibinigay ko sa kanila ang aking mga palatuntunan, at ipinaalam ko sa kanila ang aking mga kahatulan, na kung gawin ng tao, mabubuhay pa siya sa kanila. Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12 At ibinigay ko rin sa kanila ang aking mga Sabbath upang maging tanda sa pagitan ko at nila, upang kanilang malaman na ako si Yahweh na nagbukod sa kanila. Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 13 Ngunit ang sambahayan ng Israel ay naghimagsik laban sa akin sa ilang. Hindi sila lumakad sa aking mga palatuntunan, at kanilang hinamak ang aking mga kahatulan. Na kung gagawin ng tao ang mga ito ay mabubuhay siya sa mga iyon. At labis nilang nilalapastangan ang aking mga Sabbath. Nang magkagayoy aking sinabi, aking ibubuhos ang aking kapusukan sa kanila sa ilang, upang ubusin sila. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kung paano ang ikalawang pag-alis sa huling panahon ay makakabawi sa nabigo ng Israel. Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 33 Buhay ako, sabi ng Adonai Yahweh, tunay na sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay, at ng unat na bisig, at sa kapusukan na ibinuhos, ako'y maghahari sa iyo. Pagsasalita ng 1 oras sa hinaharap sa dulo, Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 34 At ilalabas ko kayo sa mga bayan, at titipunin ko kayo mula sa mga lupain na inyong kinaroroonan, na nakakalat sa gitna nila ng makapangyarihang kamay at ng nakaunat na bisig, at ng puot na ibinuhos. Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 35 At dadalhin ko kayo sa ilang ng mga bayan, at hahatol ako sa inyo. Doon magkaharap. Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 36 Kung paanong hinatulan ko ang inyong mga ninuno sa ilang ng lupain ng Ehipto, gayon ako magiging humahatol sa inyo, sabi ni Adonai Yahweh. Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 37 At aking padaanin kayo sa ilalim ng tungkod, at aking dadalhin kayo sa bigkis ng tipan.
Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 38 At aking aalisin sa gitna ninyo ang mga mapanghimagsik at ang mga mananalangsang laban sa akin. Magdadala ako sila mula sa lupain na kanilang tinatahanan. At hindi sila makapapasok sa lupain ng Israel. At malalaman mo na ako si Yahweh. Puna. Sa huling panahon magkakaroon ng pangalawang eksodo kung saan muling kukunin ni Yahweh ang kanyang bayan mula sa espiritual na Ehipto, sa huli ay tinatawag na espiritual na Babylon, at dalhin sila sa ilang. At kung saan nabigo ang ating mga ninuno sa Israel sa unang karanasan sa eksodo, sa pagkakataong ito ay uunlad ang kanyang bayan, bagamat palayasin ang mga rebelde sa kanilang gitna. At bagaman magkakaroon ng daan-daang libo, o marahil higit sa 1,000,000 tao ang pupunta sa ilang sa huling panahon. Magkakaroon lamang ng 144,000 una sa mga unang bunga na dadalhin sa espesyal na bundok ng Sela para sa espesyal na pagsasanay para sa mga pangunahing pinuno at tagapaglingkod sa kaharian ni Yahweh. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nabigo ang mga Israelita sa kanilang karanasan sa ilang dahil ayaw nila nalisanin ang lipunan ni Satanas ng komersyal na Ehipto noong panahong iyon. At patuloy na lumingon sa Ehipto at hindi kailanman niyakap ang biyayang kanilang pinagdaraanan sa ilang. Pahina 10. Exodo Kapitulo 16 versikulo 2 At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay nagbulong-bulungan laban kay Moises at laban kay Aaron sa ang ilang. Exodo Kapitulo 16 versikulo 3 At sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, kung kami ay namatay sa kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, sa aming pag-upo sa tabi ng mga sisidlan ng laman, sa aming pagkain ng tinapay hanggang sa mabusog. Dahil dinala mo kami sa ilang na ito upang patayin ang lahat ng kapulungang ito sa gutom, mga Bilang Kapitulo 11 versikulo 4 At ang magkakahalong karamihan sa kanila ay nagnanasa ng malaking pita. At ang mga anak ni Israel ay tumalikod bumalik at umiyak, at nagsabi, sino ang magpapakain sa atin ng laman? Mga Bilang Kapitulo 11 versikulo 5 Ating inaalala ang isda na ating kinain sa Ehipto nang walang bayad. Ang mga pipino, at ang mga melon, at ang mga leeks, at ang mga sibuyas, at ang bawang, mga Bilang Kapitulo 11 versikulo 6 At ngayon ang ating kaluluwa ay nalalanta. Walang iba maliban sa mana na ito sa ating mga mata. Mga Bilang Kapitulo 11 versikulo 10 At narinig ni Moises ang pag-iyak ng bayan ayon sa kani-kanyang mga angkan, bawat isa sa pintuan ng kanyang tolda, at ang galit ni Yahweh ay nagningges na lubha. At sa mata ni Moises ay masama. Mga Bilang Kapitulo 14 versikulo 1 At ang buong kapisanan ay nagtaas ng kanilang tinig at sumigaw, at ang mga tao ay umiyak noong gabing iyon. Mga Bilang Kapitulo 14 versikulo 2 At ang lahat ng mga anak ni Israel ay nagbulong-bulungan laban kay Moises, at laban kay Aaron. At ang buong kongregasyon sinabi sa kanila, o kung kami ay namatay sa lupain ng Ehipto. O sa ilang na ito, o kung kami ay namatay. Mga Bilang Kapitulo 14 versikulo 3 At bakit tayo dinadala ni Yahweh sa lupain ito upang mabuwal sa pamamagitan ng tibak? Ang aming mga asawa at ang aming mga sanggol ay naging biktima. Hindi ba mabuti para sa atin na bumalik sa Ehipto? Mga Bilang Kapitulo 14 versikulo 4 At sinabi ng bawat isa sa kanyang kapatid, magbigay tayo ng isang pinuno, at bumalik tayo sa Ehipto. Ang asawa ba ni Lot ay nagkaroon ng parehong saloobin na ayaw pumunta sa ilang. Ngunit naghahangad ng kasiyahan ng ang masamang Satan-ikong lipunan sa paligid niya. Genesis Kapitulo 19 versikulo 26 At ang kanyang asawa, si Lot, ay lumingon sa likuran niya na may kasiyahan.
At siya ay naging isang haligi ng asin. Binabalaan din ba tayo sa huling panahon na huwag magkaroon ng makamundong espiritu ng asawa ni Lot na lumilingon sa mundo na iwan tayo? Lucas Kapitulo 17 versikulo 26 At kung paanong nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman sa mga araw ng anak ng tao. Lucas Kapitulo 17 versikulo 27 Sila'y nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-aasawa, at nagsisipag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka. At dumating ang baha at winasak ang lahat. Lucas Kapitulo 17 versikulo 28 At gayon din naman, gaya noong mga araw ni Lot, sila'y nagsisikain, nagsisiinom, nagsisibili, nagtitinda, nagsisitanim, gusali. Lucas Kapitulo 17 versikulo 30 Ayon sa mga bagay na iyon, ito ay mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Lucas Kapitulo 17 versikulo 31 Sa araw na yaon, ang nasa bubungan ng bahay ay huwag bumaba upang kunin ang kanyang mga pag-aari mula sa bahay. At gayon din naman, siya sa parang, huwag na siyang bumalik sa mga bagay sa likod. Lucas Kapitulo 17 versikulo 32 Alalahanin ang asawa ni Lot. Lucas Kapitulo 17 versikulo 33 Ang sinumang naghahangad na iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At kung sino man ang mawawala, iingatan niya. Puna, sa huling panahon. Ang kaharian ni Satanas ay ganap na nahayag sa lupa, at ang mga mananampalataya ay sinabihan ganap na lumabas mula sa Satanic-inspired system na iyon. Apokalipsis Kapitulo 18 versikulo 4 At narinig ko ang ibang tinig mula sa langit na nagsasabi, iwanan ninyo ang lupain niya, lumabas kayo sa gitna ng aking bayan. Upang huwag kayong makibahagi sa kanyang mga kasalanan, at upang huwag kayong tumanggap ng kanyang mga salot. Pahina 11. Dinadala ni Yahweh ang kanyang bayan sa pangalawang eksodo at karanasan sa ilang upang makumpleto at mapagtagumpayan ang hindi kaya ng mga Israelita, dahil sa pagmamataas, pagkamakasarili, kawalan ng pananampalataya kay Yahweh, at pagmamahal sa mga bagay ng daigdig kaysa sa mga bagay ni Yahweh. Ginamit din ang asawa ni Lot bilang halimbawa upang ipakita na dapat nating yakapin ang pagbabago ng isip na kaakibat nito ang proseso ng paglilinis na dinadala ng ilang. Sa halip na lumingon at gusto ang mga bagay na iniwan natin nasa likod sa komersyal na Babylon. Conclusion, ang komersyal na sistema ng pangangalakal ng kapangyarihan ng hayop ay nasa buong mundo. At si Yahweh muli, gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, na tinatawag ang kanyang mga tao mula sa tiwaling sistemang iyon tungo sa ilang para sa paghahanda at pagpapakabanal upang magkaroon ng ganap na pananampalataya at pagtitiwala sa kanya, at upang maghanda para sa ating mga trabaho kapag siya dumating ang kaharian. Mula nang bumagsak ang sangkatauhan sa halamanan ng Eden, ginamit ni Yahweh ang pagpapakabanal, at sa sobrang mahahalagang sitwasyon, ang ilang upang paghiwalayin ang kanyang tinawag na hinirang mula sa tiwaling sistema ng Satanas. At tulad ng nangyari sa Genesis 11 at ang pinag-isang mundo sa Babel na nagtatayo ng isang tore sa langit. Dito sa huling panahon, mayroon tayong kasaysayan na paulit-ulit sa isa pang pandaigdigang pamahalaan na nagtatayo ng pandaigdigang pagkakaisa mga cell tower at satellite na umaabot sa langit upang pag-isahin ang mundo sa pamamagitan ng Satanic-inspired internet. At ano ang tugon ni Yahweh dito sa Apokalipsis Kabanata 12? Upang dalhin ang kanyang bayan sa ilang palayo sa isang pandaigdig na pamahalaan ni Satanas.
Sa huling panahon mula nang si Satanas ay binigyan ng awtoridad na kontrolin ang buong mundo sa pamamagitan ng isang mundo sa buong mundo pamahalaan. Pinili ni Yahweh na alisin ang kanyang mga natitirang mananampalataya sa sistemang iyon upang protektahan sila sa ilang, kung saan sila ay magpapakabanal at maghahanda para sa kanilang posisyon sa kaharian ni Yahweh. Mga dapat tandaan. Ang ilang ay isang nag-iisang lugar kung saan ang isang mananampalataya ay maaaring magnilay, lumago, at tumuon sa kanilang totoo pagtawag at kaugnayan kay Yahweh. Ang ilang ay parehong mentalidad at pisikal na lugar. Sa buong kasaysayan, dinala ni Yahweh ang kanyang mga natirang mananampalataya sa ilang upang pabanilin sila at protektahan sila mula sa lipunan ni Satanas, at patatagin ang kanilang pananampalataya upang magkaroon ng ganap na pagtitiwala sa Kanya. Sa huling panahon, sinasabi ng kasulatan na muling dadalhin ni Yahweh ang kanyang nalabi sa ilang. Bagaman ang ilang ay hindi ang lupang pangako, ito ang tanging daan patungo sa lupang pangako. At ito ay isang lugar upang pabanilin ang mga tunay na mananampalataya mula sa kabuktutan ng lipunan ni Satanas at upang ihanda sila para sa kaharian ni Yahweh. Kongregasyon ni YHWH Jerusalem 13300-56 S Cleveland Avenue #111 Fort Myers FL 33,707 www.koyo.com